Dismayado ang ilang miyembro ng Simbahang Katoliko sa desisyon ng Supreme Court nang ideklara nitong constitutional o naaayon sa saligang batas ang reproductive health law. Oras na may patupad ang batas, mamimigay ng libreng contraceptives ang Department of Health. Paigtingin din ang reproductive health education sa mga eskwelahan. Makibalita tayo kay Francis Carasi. Sinasabing parehong panalo ang pro at anti-reproductive health law nang ideklarang hindi unconstitutional ang batas, maliban na lang sa ilang probisyon nito. Hindi pinalusot ng Korte Suprema ang probisyong magbibigay ng access sa family planning sa mga menor de edad na nakunan ng walang pahintulot ng kanilang magulang. Unconstitutional din daw ang pagpaparusa sa mga pasilidad na tatangging magbigay ng family planning services at ang pagpaparusa sa mga hihingi ng parental consent mula sa mga menor de edad. Hindi rin pinayagan ang pagpaparusa sa mga public official na mangharang o di makiisa sa mga programang may kinalaman sa family planning. Ayon kay dating DOH Secretary Esperanza Cabral, katanggap-tanggap naman ang mga probisyong ipinatanggal. Okay na rin sa akin na hindi may parusa ang healthcare professional na ayaw magbigay ng reproductive health services dahil ako ay naniniwala na lahat kami may taglay na obligasyon. Ayon sa aming sinumpaan, ayon sa aming Code of Ethics na sinusundan. Pero hindi rin daw totoong nawalan ng ngipin ang batas dahil nanatili pa rin ang mga marami sa mga probisyong kanilang isinusulong. Isa riyan ang Section 10. Sa ilalim nito, bibili at mamimigay ang DOH ng mga contraceptive sa lahat ng lokal na pamahalaan sa buong bansa. Kabilang dyan ang mga condom at contraceptive pills. Pero partikular na nakasaad sa batas na dapat masigurong legal at non-abortifacient ang mga ipamimigay na contraceptive. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipamigay ang anumang gamot o device na kikitil sa fetus sa loob ng sinapupunan o pipigil sa fertilization ng itlog ng ina. Constitutional din ang Section 14. Nakasaad dito na kailangang isama sa mga aralin ng mga nagdadalaga o nagbibinatang estudyante ang reproductive health education. Bubuo ng kurikulum ang DepEd para sa mga pampublikong paaralan at pwede itong kopyahin ng mga private school. Hati ang opinyon dito ng mga magulang na nakausap ng GMA News. Maganda para sa akin ang kan na yun. Para maiwasan ang pagdami ng mga populasyon. Tingin ko hindi. Bakit? Imbis na bilhin nila ng pills, imbis na bilhin nila ng condom, ayusin nila yung dapat na maayos na dapat gawin. Para kay Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal, hudyat ang paglusot ng RH Law sa Korte Suprema nang nalalapit na legalisasyon ng same-sex marriage, diborsyo at aborsyon. I'm very sad about it. Because knowing that if they say it is constitutional, then other things could follow. Ayon naman kay dating Senador Kit Tatad, hindi pa tapos ang laban ng mga anti-RH bill. Ang hindi po nasagot dito, Igan, yung aming reklamo na kailan ba nagkaroon ng karapatan ang pamahalaan na manghimasok sa pagsisiping ng mga mag-asawa. Okay. No? Ay paglilihin ni Mrs. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi pa pwedeng ipatupad ng gobyerno ang RH Law kahit na naideklara itong hindi unconstitutional. Bibigyan pa ng pagkakataon ng mga tutol sa batas na mag-file ng motion for reconsideration, maging ang mga pro-RH na gustong questionin ang pagkakadeklarang unconstitutional sa 8 probisyon. Francis Carasi, Nagbabalita, Pilipinas.